tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Mag-aapat na araw na palang hindi pumupunta ang kumari, Margie, dito sa bahay. Bakit kaya? Dati-rati ito yung hapon naririto siya. Kamote! Turon kayo dyan! Bili na kayo! Mainit pa! Nagtitinda ng turon. Taririyan na pala. Teka, pagkapiling ka. Turon kayo dyan! Turon! Pabili nga! Oh, Aling Minang! Suki! Naku, mabuti at hindi ka pa nakatutulog ng tanghali. Tamang-tama palang pagdaan ko Anong gusto mo? Turon o kamotikyo? Bigyan mo ko ng tiga-apat na kamotikyo, 4 na banana kyo at 4 ding turon. Dami yatang kukurin ninyo ngayon Naririto siguro mga anak ninyo, no? Ay, hindi. Dadalhin ko sa bahay ni Maring Margie para naman magkakwentuhan kami. Si Aling Margie po na kaibigan ninyong matalik? Oo. Bakit parang gulat na gulat ka? Bakit po? Hindi nyo pa rin po ba nababalitaan? Ay, hindi pa. Hindi pa, bakit? Ano bang nangyari? Ay, naku. Nadisgrasya po si Aling Margie at mag-aapat na araw na po ngayon. Ano? Salamat sa pagdalaw, Akala ko hindi mo na ako dadalawin dito sa ospital. Pwede ba naman yun best friend nga kita. Kumari ko pa. Kumusta ka na? Pasensya ka na At ngayon lang ako nakadala. Hindi ko kasi alam ang nangyari. Okay lang yun. Ang importante, nandito ka ngayon. Ay, teka ka. Ano ba ang masakit sa'yo? Mabuti at hindi napuruhan ang paa mo. At pwede ka parang makalakad. Oo nga raw Teka, ito magmerienda ka muna. Pwede ba? Huwag ako ang alalahanin mo dahil ikaw ang inaalala ko. Okay lang ako, Mare. Ikaw, kumusta na? Nag-iimot ka pa rin ba? Hindi mo maialis sa akin yon. Ano ka ba? Hindi pwedeng mamamalagi ka na lamang na ganyan. Parang hindi ka kawawa. Mas gugustuhin ko pang buhay sa kalungkutan na kasama ang alaala ng pinsan mo. Pero Mare, huwag mong sayangin ang... Oops! Ako dapat ang nagsasalita. Hindi ikaw. Dahil ikaw tong naaksidente. At hindi ako. Ikaw naman kasi, Mare. Nag-aalala tuloy ako sa'yo. Ay, nako. Okay lang ako, Mare. Tulad ng sinabi ko, mas gusto kong kapiling ang pisan mo. Kahit man lang sa alaala, ay magkasama kami. Oh, bakit? Anong ginagawa mo dito? Ikaw naman ang pumunta sa bahay. Ha? Bakit ba? Maglinis ka naman doon dahil ang dumi-dumi ng bahay. Ha? Paanong dudumi ang bahay? Naroon naman si inay. Anong ginagawa ni inay? Ano ba? Oo nga.
Naiinis nga ako sa nakikita kong itsura ni inay. Bakit nga? Hindi siya nagsusuklay, tapos bihira ng maligo. Ni magbihis hindi na ginagawa. Di bahay na dating malinis na malinis, ngayon puno ng alikabok. Masyado ka namang exaggerated. O di pumunta ka ng bahay para makita mo. Baka may sakit ang inay. Ano pang sinasabi sa'yo? Hindi nagsasalita eh. Ewan ko ba dun? Walang ginagawa kundi mahiga. Pati bintana, kung hindi ko pa bubuksan, hindi niya bubuksan. Parang bahay ng mangkukulam dahil buong araw ay nakasarang bintana. Kung hindi ko mabuksan sa umaga, kaya't umuwi ka. At nang makita mo kung gaano karami ang bahay. Oh my goodness! Anong nangyari sa bahay nito? Ang dilim-dilim. Anong klaseng bahay ito? Bakit ang dumi-dumi? Napakaraming kalat. Inay! Inay! Nasaan kaya ang matandang yun? Inay! Inay! Inay? Oh, naririto lang pala kayo sa kwarto eh. Anong ginagawa ninyo sa kwarto ninyo, Inay? Ano ka ba naman, Inay? Bakit ang dilim-dilim ng kwarto mo? Pundi ba ang mga ilaw? Tingnan ko nga. Oh, gumagana naman ang bumbilya. Bakit hindi nyo iswitch ang ilaw? Ang dilim-dilim. At saka, ang kama ninyo ay hindi ninyo maayos? Ayusin nyo naman. Nanghihina kasi ako, anak. Bakit? May sakit ba kayo? Hindi ko alam. Basta nanghihina ako. Nako, mag-bis ka naman. Bigyan mo nga ako ng pera mo at bibili ako ng gamot mo. Ano bang sakit mo? Anong masakit sa'yo? Oh, wala ka nang palang lagnat eh. May sakit ka nga ba? Hindi ko alam, anak. Basta nanghihina ako. Paano hindi ka manghihina? Hindi ka naman kumikilos. Kulang na sa exercise yung katawan mo. Kaya nanghihina ka. Kaya bumangon ka nga dyan at linisan mo itong bahay dahil ang dumi-dumi. O ano? Exaggerated lamang ba? Ha? O di nakita mo rin kung gaano karami ang bahay. Ay, iwan ko ba si inay? O masyado. Wala naman palang sakit, pero sinasabing nanghihina. Nasaan ba siya? Bumangon na ba siya? Hindi pa nga, dahil sinasabi nanghihina raw. Teka nga, at muli ko siyang kakausapin. Inay! Ano ba? Pahihirapan mo ba kami na mag-aalaga sa'yo? Ang mabuti pa, ibigay mo na sa amin ang number ng bank account mo at ilalabas ko ang pera mo. Aanin mo ang pera. Ano? Ilakas mo naman ang boses mo, inay. Hindi ko marinig. Inay, ano ba? Tutunganga ka lamang ba dyan? Huwag mong sabihin kami ang magbabayad ng hospital bills mo. Kaya ibigay mo sa amin ng pera mo para mabilang ka namin ng gamot. Dalhin niyo na lamang ako sa ospital. Dadalhin ko namin sa ospital? Bakit? Marami ka bang pera? Alam mo ba na hindi pa nga na-admit magbabayad na kami? Bakit? Marami ka bang ipon sa bangko? Oo nga naman. Sige, dadalhin ka namin sa ospital. Basta ibigay mo ang PIN number ng bank account mo.
Bakit ka naririto? Kini-question mo ba ang pagpunta ko dito sa bahay? Bakit? Wala ba akong karapatan? Ang gusto ko lang sabihin, kung bakit ka umuwi dito? Sinong magbabantay kay inay doon? Alam nga naman na babantayan ko magdamag ang inay. Buti nga dito na ako dumiretso sa bahay. Hindi sa bahay namin kundi baka tanghali na ay wala pa ako sa ospital. Oh, magkano ang nailabas mong pera ni inay? Pwede ba? Ako ang nag-asikaso ng hospitalization ni inay. Kaya wag mo nang pakialaman ang pera niya. Parang nagtatanong lang Ano bang sabi ng doktor? Bakit bigla-biglang nagbago ang inay? Ewan ko. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi ng doktor. Siya nga pala. Ibigay mo sa akin ang susi ng bahay at magpapaduplicate ako. Ha? Bakit? Bakit mo pa tinatanong? Siyempre, bahay ko rin ito. Kaya kailangan may duplicate ako ng susi para makakapasok ako dito. Anong oras? Nang hindi na kita kailangang hintayin pa. Bakit ga? Pinapatira mo ako dito. Dahil ayaw mo nung kasama ang inay, hindi ba? O, di kailangan. May susi ako. Mamaya biglang pumunta dito ang Ruby na yon. Ang kinin pang bahay. Subukan lang niyang gawin yun. At talagang hihiram siya ng mukha ng aso. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama. Naku, Insan, kumusta ka na? Ikaw nga, insan ang kukumustahin ko dyan na-aksidente ka raw. Oo nga Pinsan. Akala ko nga hindi na ako makakalakad pa O, ikaw Insan, kumusta ka na dyan? Eto, namimiss ko na ang buhay dyan. Si Mina nga pala, kumusta na? Yun na nga Pinsan. Wala rin akong balita sa kanya dahil nga na-aksidente ako. Eto, paunti-unti akong nagkakalakad dito sa loob ng bahay namin. Oo, ganun ba? Oo, at ang huling kita ko sa kanya ay noong binisita ako sa ospital. Nagkausap sandali, nasabi pa nga sa akin ang mga kalungkutan niya, pero pagkatapos doon, wala na. Hindi na niya ako binisita pa. Buti ka pa, insan, may Rodolph ka. Ay, Paano nako. hindi ka manghungulila? Hindi na rin ako tinatawagan. Ganun lang yun. Basta ikaw, mahal na mahal ka ni Rodolph. Alam ko naman yan Pinsan. Pero ako, nako, talagang malungkot ang buhay ko, insan. Bakit naman, Pinsan? Wala Nagkalabo na kami ni Minang nang dahil sa mga anak niya. Ayoko namang masaktan yung mga anak niya. Kaya nagpaubaya na ako. Alam mo na. Teka. Lumayo na lang ako. Ganun ba? Siya, kumusta mo na lang ako kay Minang ha? Sabihin mo na mahal ko pa rin siya. Oo, Pinsan. Makakarating yung sinabi mo sa akin. Sige. Yun lamang, insan ha. Bye. Bye-bye, Pinsan. Inay, ano ba? Hindi ka ba nag-iigib ng tubig? Medyo nanghina kasi ang katawan ko. Ang hirap sa'yo, inay. Wala ka ng bukang bibig, kundi ang panghihina ng katawan mo. Kaya nga kita pinapaigip para naman mabanat-banat yung mga buto mo. Napagod na siguro ako, anak, dahil
Kanina pa ako nag-iigib sa poso. Nagre-reklamo pa kayo ngayon? Hindi naman, anak. Ano kaya kung pakabit mo ulit ang tubig natin? Ikabit ang tubig. Alam niyo ba kung magkano ang magagastos kung muling i-connect ang tubig? Kulang-kulang 20,000. Yung pensyon ko, kulang-kulang 20 milyon eh. Ganon. Umaasa kayo doon sa pensyon ninyo. Bakit? Hindi na ba kayo kakain? O sige na, mag-igib na nga kayo kung ano-ano ang sinasabi ninyo. Napapagod na rin kasi ako, anak, sa pagigib-igib ng tubig. Ay, pambihirang buhay ito, oo. Ako na nga ang nagpapalamon sa iyo. Ako pa ang pag-igibin mo ng tubig. Mag-iigib naman ako, anak eh. Kaya lang talagang pakiramdam ko ay nanghihina ako. Ay, nako, ang dami mong arte. Magtatawag ako ng mag-igib. Pero, huwag kang uminom, ha? Mag-igib ka ng tubig na maiinom mo kung gusto mo. Pinapatawag mo raw ako, sabi ng anak mo. Oo. Saan ka ba nagpunta? Nagwalis lang ako sa bakuran. Nagwalis? O nakikipaglandian ka na naman? Lumalakas ka lang eh. Naiisip mo na ulit ang makipagmarites. Sweetheart, ano ka ba naman? Kailangan naman ni Inay lumabas ng bahay at makipag-usap sa ibang tao. Bakit ka ba nakikialam, ha? Siya nga pala, Inay. Yung pinagkainan ninyo, iligpit ninyo. At iligpit ninyo rin ang pinagkainan ng maapo ninyo. At ako'y aalis na. Ilagay nyo na lang ho ang pinagkainan nyo, Inay. Ako na lang ho ang bahala. Oh, bakit? May nakakalimutan ka yata? Oo. Nakalimutan kong maglagay ng pagkain sa baunan ko. Sweetheart, bumili ka na ng pagkain sa labas. Total, may pira ka naman eh. Ano? Bakit pa ko bibili ng pagkain sa labas? Ang dami-daming pagkain dito sa bahay. Para naman kay Inay. Pagkainin mo na lamang siya mamaya. Pagkatapos niya magluto ng pananghalian ninyo ng anak mo. Saka mo siya pakainin. O paano? Aalis na ako. Mare, pasensya ka na ha kung hindi kita nadala mula nang maaksidente ako. Ako nga ang hihingi ng paumanhin sa iyo dahil nagpadala ko sa kalungkutan ko na nauwi sa depresyon kung saan kamuntik ng ikasira ng ulo ko. Hindi ba ni Mare? Ang mahalaga ngayon ay nandito tayo na magkukwentuhan at magtawanan. Lola, medyas ko! Ay, tignan mo na sa cabinet mo, Apo. Ay, ikaw na, Lola. Tinatamad ako eh. Hey, Margie, sandali lang ha. At tutulungan ko lang yung apo ko na maghahanap ng medyas niya. Dito ka lang. Hayaan mo yung apo mo na maghanap ng kanyang medyas. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanati. Ano pa ang mga susunod na mangyayari?
Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.